Hello, welcome to my channel. Ako nga pala ang inyong lingkod, Kuya Kay. Ako ang magbibigay ng kilig at lagablab sa inyong mga katawan. Pero bago natin umpisahan, ay hinihingi ko po ang inyong maliit na suporta para lalo pa tayong ma-inspired sa pagbibigay sa inyo ng init at ligaya. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like lang po at subscribe naman at paki-hit na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga videos. Maraming salamat at umpisahan na natin. Magandang gabi. Ang itatampok natin sa oras na ito ay mula kay Dondon ng Cebu City at ito ang kanyang kwento. Magandang gabi, Kuya Kay. Ako nga pala si Dondon, 25 years old. At ito ang aking karanasan. 2 buwan na ang nakararaan. Tinawagan ako ng kumpare ko na pumunta sa kanilang bahay dahil dumating na siya mula sa Canada at kasama ang misis niya. Kumpare ko siya sa inaanak namin na anak ng aming kabarkada. 2 years ago na. Paring Don, kumusta? Siya nga pala. Sorry, di agad kita natawagan. Busy kasi ako, sabi ni pare. Okay lang pare ko, sagot ko naman. O ano, paring Don, dahil hindi ako makapunta sa iyo diyan, ikaw na lang ang pumunta dito sa bahay, okay ba? Akong bahala sa'yo. Ang sabi ni paring Bogs. Sige pare ko, darating ako. Kailan mo gusto? Tanong ko sa kanya. Bukas na bukas din pare. Dumito ka muna kahit na 3 araw lang. Total, wala ka pa namang pamilya. Ako nang bahala sa'yo. Sabi niya sa akin. Okay pare, bukas punta ako. At kinabukasan nga, ay agad akong pumunta sa bahay ni paring Bogs. O pare, salamat at pinaunlakan mo ako. Oo nga pare, di kita matiis. Magkabarkada yata tayo at magkababata. Sagot ko naman. Yan ang gusto ko sa'yo pare. Kaibigan talaga kita. Oo nga pare. Ikaw pa, sagot ko naman sa kanya. Pare, dito ka lang at ipaghahanda kita ng magiging hapunan natin. Dahil may mahalagang bagay tayong pag-uusapan mamaya. Okay pare ko, sagot ko naman. At tinawag ni pare ang katulong nila at inutusan ito. At maya-maya pa'y may babaeng papunta sa amin. Bata pa at maputi. Nakashort lang ito kaya makikita ang kinis ng balat nito. O paring Don, ito nga pala ang misis ko, si Laila. Doon na kami kinasal sa Canada, sabi ni pare sa akin. Honey, this is my best friend, Dondon. Kababata ko siya. Siya ang madalas kong kinukwento sa'yo. Kaibigan kong matalik. Pakilala sa akin ni pare sa misis niya. Nanlamig ako ng kamayan ako ng misis niya dahil ang lambot ng mga kamay nito. At sabay sabi sa akin, nice meeting you Don. Please feel at home. Sabay yapos niya kay paring Don at medyo ako pa ang nahiya. Liberated nga pala sa Canada. Honey, please tell Mama Linda
to bring food so we can start eating with our friend. Right? Utos niya sa misis niya. Okay honey, I'll do it. Wait for a while. At pumunta na sa dining room ang misis niya. Pero nakasunod pa rin ang mga mata ko sa kanya. Pare, halika. At kakain muna tayo. At agad din akong sumunod. Habang kumakain kami, ay di ko maiwasan na pasimpleng sulyapan si misis niya. Ang puti at napakaganda. Kaso di ko matitigan ng matagal, baka makahalata. Nang matapos kaming kumain, ay niyaya ako ni pare sa itaas ng bahay nila. Pare, ito ang kwarto mo. Wala kang problema sa damit. Andyan lahat. Nakalapag yan. Bago lahat yan. At diyan din ang mga pasalubong ko para sa'yo. Maliligo lang ako at after 1 hour, babalikan kita. Mag-inuman tayo doon sa sala. Marami akong street side dyan. Sabi ni pare. Sige pare, salamat. At ako nang bahala rito. Yun nga, umalis na si pare. So ako naman ay naliligo na rin at nagpahinga. Ang daming pasalubong nito. Ang kumpare ko talaga napakabait pa rin. So nakaidlip ako at maya maya may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito. Paring Don, halika na. Doon tayo sa sala. Sabi ni pare. Sabay yaya sa akin. Pagdating namin sa sala, nakahandaan na ang alak at ang pulutan. Pare, umpisa na natin. Cheers! Sabay naming nilagok ang unang tagay. Paglipas ng kalating oras, medyo umiinit na ang pakiramdam ni pare. Paring Bogs, kaya mo pa ba? Tanong ko sa kanya. No problem pare. Sanay ako dyan. Tagay pa tayo. Cheers! At nilagok na naman namin sabay ang alak. Nang biglang napatitig sa akin si pare at sabay sabi, Paring Don, malaking problema ko at ikaw lang ang makakatulong sa akin. At sana'y tulad ng mga bata pa tayo, hindi mo ako bibiguin. Dahil susuklian ko ito sa iyo ng malaking halaga. Okay ba pare ko? Oo naman pare, ikaw pa. At di na kailangan ang malaking halaga na yan. Yan ang gusto ko pare ko. Pero tulungan mo lang ako. Ibigay ko sa iyo ito sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kaibigan kita. Okay pare ko, ano bang problema mo? Paring Don, didiretsahin na kita para matapos na ito. Ang problema ko, 2 years na kaming nagsasama ni Mrs. Pero di pa kami nagkakaanak. Napakabata pa ni Mrs. 20 pa lang yan. Kita mo naman, di ba? Oo nga pare. Pero bakit hanggang ngayon wala pa kayong anak? Tanong ko sa kanya. Hindi kami makabuo pare. Ibig mong sabihin, isa sa inyo ang may diferensya? Pare? Tanong ko naman. Yun nga pare, pero hindi ito alam ni Mrs. na baog ako.
Ang sabi ko lang sa kanya, baka di pa napapanahon, kaya hindi pa kami nagkaanak. Ang paliwanag ni pare. Hindi ba kayo nagpa-check up, pare ko? Hindi, pare. Pero si Mrs. nagpa-check up na yan sa doktor. At walang problema. Okay siya. Pero ako ang may problema, pare ko. Nagpa-check up na rin ako. Pero di alam ni Mrs. Hindi ko pinaalam sa kanya dahil takot ako. Baka pag nalaman niya ang totoo, iiwanan niya ako, pare ko. Kaya minsan, nag-aaway kami. Lalo na sa oras ng aming pagniniig. Dahil bigla lang akong mawalan ng lakas. Habang nagsasalita si pare, ay tumutulo ang luha sa mga mata nito. Relax lang, pare, kaya mo yan. Pampalubag loob ko. Paring Don, kapag hindi kami magkaanak, hindi makukuha ni Mrs. ang mana na nakasaad sa testamento mula sa lolo niyang puti na namatay. Pero di yon ang punto ko dito. Kundi takot ako na baka isang araw ay iwanan niya ako dahil liberated itong asawa ko. Tulungan mo ako, pare ko. Pagsusumamo ni pare sa akin. Anong tulong ang gusto mo, pare? Tanong ko sa kanya. Sumagot siya sa akin. Paring Don, ikaw lang ang pag-asa ko. Itayo mo ang pagkalalaki ko. Babayaran kita. Sipingan mo ang asawa ko. 3 gabi. 3 araw ka dito. Ako ang bahala. Nakikiusap ako sa iyo, pare. Pagsusumamo ni paring Bugs sa akin. Paring Bugs, hindi ko kaya yan. Kaibigan kita. Para na kitang kapatid. Yun nga, kaibigan kita. Kaya alam ko, hindi mo ako bibiguin, pare. Halika, sumunod ka sa akin. Basta sundin mo lang ako. Magagawa mo ito. At dinala ako ni pare sa kwarto nila. At pagdating namin sa loob, ay danatnan naming nakatihaya at nakasuot pantulog lang itong si misis niya. Hulma talaga ang siksi ng katawan nito dahil may lahing Canadian. Oh, honey, are you okay? Ang tanong ng misis niya. I am alright, honey. Honey, ang kaibigan ko ay matutulog na rin. At tayo ay magpahinga na. But before that, let's play again, okay? Natawa lang ang misis niya sa sinabi ni pare. At sabay lingon ni pare sa akin. Hinatid niya ako sa labas ng pinto. At sabay bulong sa akin. Pare, huwag mo akong biguin. Huwag mo akong biguin, pare. Iwanan ko na din nakasara ang pinto. At sumilip ka na lang. Buksan mo lang ito. Pag gusto mo nang pumasok. Buksan ko lang ang ilaw. At pag nakita mo kung ano ang nangyayari, pumasok ka na dahan-dahan. Akong bahala. Sige, pare. So yun nga ang nangyari. At pumasok na si pare sa kwarto.
At paglipas ng 5 minuto, ay may ingay na akong naririnig. Sumilip ako. Nakita ko si pare. Hinahalikan ng misis niya at tinuhubaran hanggang tuluyan itong matanggalan ng saplot. Napakaganda ng katawan, ang lusog. Uminit tuloy ako. At dahil short lang din ang suot ko, ay tumayo ang aking si Manoy. Hinawakan ko ito habang nakasilip. Sinisilip-silip ko na sila. Pinapainit ni pare ang misis niya. Pero nagtaka ako nang biglang tumayo si pare. Kumuha ito ng panyo. Piniringan si misis niya. At hindi lang yun, itinali ang mga kamay sa magkabilang side ng kama. At pagkatapos bumalik sa kanya. Ibinuka ang hita ng misis niya. At sarap na sarap ito sa pagbuburat sa ni pare. At ilang sandali pa, lumalakas na ang ungol ng misis niya. Hudyat na sobrang nasasarapan na ito. Suminyas si pare na papasok ako. Wala akong nagawa. Matigas na ang alaga ko. Pumasok ako ng dahan-dahan. Lumapit ako sa kama. Suminyas si pare na ako na daw. Nagtanggal ako ng damit ko at brief. Bumulong si pare sa akin. Pare, tapusin mo na yan. Iputok mo lahat ang kaya mo. Manonood lang ako. Dito lang ako sa tabi. Hindi na yan makakakita at makakahalata. Gawin mo na pare. Utos ni pare sa akin. Tutulman sana ang utak ko, pero gusto na ng alaga ko. Ibinuka ko ang hita ng misis niya. At sinimula ko ng kainin ang hiyas nito. Napakasarap, napakabango, malinis, hindi pagastado dahil ang bata pa. Lumalakas lalo ang ungol niya. Nalibugan na rin ako ng gusto. Umangat ako at nilapa ko ang 2 suso nito. Oh honey, you're so good today. Oh, I like it. Ang sabi ng misis niya dahil hindi niya alam na hindi na pala ang asawa niya ang sumisiping sa kanya. Habang umuungol at nagsasalita si misis niya, ay unti-unti ko namang ipinapasok ang manoy ko sa hiyas niya. Oh, medyo nalulunod na ako. Oh honey, that's good. Okay yan. Ituloy mo. Sabi ng misis niya habang sarap na ito. Kaya itinuloy ko ang pagsakyod ko. Oh, naungol ako ng konti. Ibinaon ko ng todo. Oh, honey, you're so good. Oh, napaungol din ako. Oh, bumilis ang sakyod ko. Oh, then nalilibugan na rin ako sa pag-ungol ng misis niya. Umaagas ang kanyang puday. Wala na akong pakialam ngayon. Kahit nanonood si pare, ay sobrang sarap na ang nararamdaman ko. Oh, panay ang ungol ng misis niya. Pinaikot-ikot ko ito hanggang sobrang sarap na. Iniikot-ikot ko ang ulo ng alaga ko sa puday ng misis niya. Pabilis ang ungol naming dalawa. I'm coming. Oh,
Sabi ng misis niya, hindi naman ito nakakalata sa boses ko dahil mahina lang ang aking pag-ungol. Oh, oh, at maya-maya pa, ibuhos ko ang lahat ng katas ko sa loob ni misis niya. Oh, nagsalubong talaga kaming dalawa. Ah, ah, oh, ah. At ang lahat ay naiputok ko. Oh, ang sarap. Hindi ko akalain ito. Napakasarap pala ng misis niya. At ito nga, naiputok ko. At napasabog ko ito ng 5 beses sa loob ng puday ng misis niya. Sobrang sarap ang pakiramdam ko. Kahit mabilisan lang ang ginawa ko. At pagkatapos, napasubsob ako sa dibdib ng misis niya. At si misis niya ay napasabi, "Oh honey, you're so good today. You can do that again." Ang sabi naman ng misis niya. Habang nakadapa pa ako sa kanya, lumapit si pare at sumagot, "Yes honey, I can do it. Let's play again after a few minutes." Okay, sabi ng misis niya. So, ang sabi naman ng pare ko, "You sleep, honey." Ako naman ay nahihingal pa. Pero iniipit ko na lang ang boses ko. At binulungan ako ni pare. "Salamat pare. Upo ka muna. Upo ka muna dyan sa sopa." "Sige pare." At umupo ako. At di ko namalayan ay nakatulog akong hubad. Nagising ako, madaling araw na. Nakita ko si pare at si misis habang sila'y natutulog. Ay parang hindi naman sila gumagalaw. Kinalabit ko si pare. Hindi ito magising-gising dahil sa kalasingan. Nakatihaya pa rin si misis niya. At hubot-hubad nga ito dahil katatapos ko lang sa kanya. At nakagapos ang mga kamay nito kaya hindi siya basta makakagalaw. At ito na, dahil sa pagtitig ko sa kanya na nakahubad, nabuhay uli ang init ko. Lumapit ako sa kama dahil si pare ay medyo malayo sa misis niya. Kaya ang ginawa ko, dumapa na naman ako sa misis niya. Kaya muli kong binuka ang hita ng misis niya. Muli kong pinasok ang matigas kong alaga. Napakasarap na naman. Oh, talaga itong mistisa. Sobrang sarap. Oh, napaungol na naman ako sa dahan-dahan kong pag-atras abante at pagsakyod ko sa puday niya. Hinalikan ko sa labi ang misis niya habang patuloy kong sinasakyod ang tarugo ko sa mamasamasang puday nito. Pabilis ng pabilis. At sa di ko inaasahan, nakaramdam si misis niya. Gumanti ito ng halik. Naghalikan kami. Biglang tumunog ang cellphone ni pare. Kaso buti isang bisis lang. Pero wala akong pakialam sa pagtunog ng cellphone niya. Gumanti na ang misis niya sa paghalik sa akin. Sabay ungol na kami. Honey, you're so different now. I like that. Ako naman, patuloy lang sa pagbayo. Tuwang-tuwa si Manoy ko. Buong-buo itong nakapasok.
at iikot-ikot na naman siya sa loob. Oh, nakabaon na sa loob ng puday ni misis niya at paulit-ulit kong pinaiikot-ikot ito. Sobrang sarap na kaming dalawa. Oh, honey, faster, faster. Oh. Dahil sa sinabi ng misis niya, ay ginanahan ako lalo at binilisan ko pa ang pagbayo sa puday niya. Nahingal na ako dahil sobrang sasarap. Maya-maya lang, napaungulang misis niya. Oh, honey, I'm coming, please. Pastor, Sa narinig ko sa sinabi niya, sinalubong ko ito dahil magaling mag-muscle control ang misis niya. Matigas na matigas ang manoy ko at ang ulo nito. Kaya sinalubong ko siya. Sinalubong ko ng matinding ulos. Pabilis na ang sakit ko. Ang sarap, ang sikip. Umuungol na rin si misis niya ng gusto. Sabay-sabay na kaming naungol. At muli, malapit nang sumabog ang katas ko. Honey, Pastor, I'm coming. Halos mapasigaw na ang misis niya. Ako naman hingal na hingal at naungol na rin. Itinudo ko na ang lakas ko. Ang sarap na. At ito naman ay malapit ng pumutok. Napahigpit ng yakap ko sa kanya. At ito na nga, pumutok na. Habang pumuputok ito, nasubsob ako sa dibdib niya. Sinusuko ng kamagkabilaan ang magaganda at mapula-pulang utong nito. Honey, it's so good. I love it. You take a rest. Sabi ng misis niya sa akin, let's play again tomorrow, okay? Napaungol pa rin ako ng mahina. Sabi ng misis niya, I will sleep a while, honey. So pagkatapos niya sabihin, ay napapikit na ito. At iyon, binunot ko ang tarugo ko sa puday niya. Di ko man pwede alisin ang tali sa kamay niya. Dahil baka magising ito at makita ako. So kinuha ko ang mga damit ko at tumuloy na sa kwarto ko. Pero iniwan ko lang na hindi nakasara ang pinto. Natulog na ako at nagising ako ng 5 AM ng maaga. 5 AM pala ng umaga. Kumain ako ng merienda. Naligo ako at tumingin sa salamin pagkatapos nagbihis. Naisip ko ang mag-asawa. Paano kung mahimasmasan si pare at magalit? Yari na. So dahil umaga na, naisipan ko na puntahan ang kwarto nila. Sumilip na naman ako. Aba, tulog na tulog pa rin ang dalawa. Pumasok ako uli at dahan-dahan lumapit sa nakatihaya at hubot-hubad na misis niya. Inalam ko kung tulog pa si pare. At ito nga, tulog pa rin. Nang bigla ko marinig ang misis niya. Oh honey, come on, let's do it again. Nilingon ko ito. Nakatihaya na naman at nakabuka ang kanyang mga hita. Natukso na naman ako dahil muli na namang nabuhay ang alaga ko. Kaya ginawa ko, lumapit ako sa kama. Ibinuka ko na naman ang hita ng misis niya. At muli, daan-daan kong binaon ang alaga ko sa puday niya. Basang-basa na naman ito.
nagsimulang pumasok ang ulo ng alaga ko hanggang mga lahati ito at dahan-dahan ko na namang inatras abante. Oh, napaikot na naman ako. Oh, ang sarap. Napaungol na rin ang misis niya. Oh, honey. Oh, oh, oh. Habang nakadidi na naman ako sa dalawang malusog na suso niya. Ang ganda talaga. Mamula-mula ang mga utong. Sarap. Naungol na naman siya. Oh, honey, oh. Faster again. Come on, honey, oh. Kaya ginawa ko. Binilisan ko ang pagsakyod. Ah, 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 oh. At nakipaglaplapan na naman ako sa kanya. Sarap na sarap ako dahil gumaganti na ito. Kung hindi lang nakatali ang kamay niya, baka yumakap na ito ng mahigpit. Pero ang maganda lang, minamasil control niya si Manoy habang labas-masok ito sa puday niya. Oh, honey, do it, honey, come on. Oh, yes. Sumagot ako. Oh, oh. Buti hindi niya ako nahalata. I'm coming, honey, I'm coming. Oh, oh. So sarap na kaming dalawa. Wala na akong gagawin ngayon. Kundi tinudo ko na naman ang mga lakas ko at sinakyod ko ng gusto. Oh, pumapalakpak na ang pugi niya. Oh, oh, malapit na akong labasan. Oh, honey, come on, that's it. Oh, sobrang bilis na lang ungol ng misis niya. At ito na nga ako. Malapit na ako sa rurok. Oh, at ito'y puputok na. Sa pakiwari ko, 6 na putok na ang napalabas ko ngayong huli na to. Napakasarap ng misis niya. Oh, honey, that's good. Oh, you make me happy. Oh, dahil sa narinig ko, pinaikot-ikot ko pa ito dahil hindi pa naman lubos na lumambot. Napapaigtad ang misis niya. Oh, ang sarap. Oh, ang daming katas na lumabas. Kaya, ito na. Nang makaraos kami pareho ng misis niya, ay binunot ko na ito. Ibang klase pala ang misis niya. Pagkatapos iyutin, ay tulog agad. Tulog na naman ito. Tulog na nakatali ang kamay. Kaya tumayo na ako at nagbihis. Bumalik ako sa kwarto ko. Pero nilako na ang pintuan ng kwarto nila. Kaya pagdating sa kwarto, naligo na ako at natulog dahil napagod ako. Dahil sobrang sarap ang feeling ko. Naka 3 rounds ako sa misis niya. At natulog ako ng tuluyan. Paglipas ng 2 oras, nag-alarm na naman yung aking cellphone. Nagising ako. At maya-maya pa, paglipas ng 20 minuto, may kumatok na sa pinto. Ang katulong pala nila. Sir, inaantay ka na po ni na ma'am at sir sa dining. Kakain na raw kayo. Okay nana. Susunod na ako. So yun nga, pagdating ko, ay sabay kaming kumain. Tinanong ako ni pare. O pare, okay ka lang ba? Okay lang ako pare ko. At pasimpleng sulyap ko sa hita ni misis niya. Honey, if your friend like here, he can stay for several days. Ang sabi ng kanyang asawa. Tumango lang si pare. Okay, honey. So, paring Don, narinig mo? Dumito ka raw muna. Sa sinabi nila, hindi na ako nakatanggi. At pagkatapos namin kumain, kinausap ko si pare. Kung okay lang siya sa nangyari. Ang sagot naman niya sa akin ay simple lang. Paring Don,
lalaki akong kausap. Kung ano ang usapan natin, ituloy mo. Akong bahala sa'yo. At yun nga, sa 5 gabi kong pag-stay at pananatili sa kanila, ay muli na naman namin ginawa ang ginagawa ko sa misis niya. Kaya ang ginagawa ko, 2 bisis ko siyang tirahin sa gabi at isa sa araw. Pinapuputukan ko si misis niya, isa sa umaga. Pag ganadong-ganado na naman ako. At dahil usapan namin ni pare, kaya ganun pa rin ang ginagawa niya sa misis niya. Nakatali lang ito na naka-blindfolded dahil yun daw ang laro nila. So, natapos ang 5 araw ko, nakapasabog ako sa misis niya ng sobra-sobra. Kaya, salamat talaga sa pare ko. Nasihan ako. And then, pagkatapos ng 5 araw, ay pumayag na si pare na umuwi na ako sa bahay. After 1 month, tumawag sa akin si pare at ibinalita na uuwi na sila ng Canada next month. Kaya ihatid ko raw sila sa airport. At bago ang flight nila, pinabiyak uli ni pare si misis niya kahit buntis na ito ng 1 buwan. Masarap pa rin talaga. Pero yung pera ay hindi ko tinanggap. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sa madaling salita po ay nabuntis ko po ang misis ni pare ko na hindi alam ng kanyang misis. At least natupad na ang pangarap nila na magkaanak. At yun lang ang lihim na iingatan ni pare dahil siya lang at ako ang nakakaalam. Kaya Kuya Kay, maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Wow! Ang ganda ng kwento mo, paring Don, ha? Napakaswerte mo naman. Pero isa kang tunay na kaibigan nga kasi hindi mo tinanggap yung pera na ibinababayad sa'yo ng pare mo. Tinulungan mo lang talaga siya sa pangarap nila. At hindi lang yun, napasaya mo pa ang misis niya. So, congratulations na lang sa iyo, kung saan ka man ngayon. Salamat sa iyong pagbigay ng oras sa pag-share ng kwento mo sa amin. So, mga Lods, kung nagustuhan nyo yung ating kwento, maaari lang sana itulungan nyo ang ating channel na paki-like, subscribe, at hit na rin ang notification bell para sa susunod nating mga videos. Ito po ang inyong Kuya Kay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat at magandang gabi.